Hindi ko gagawin yung assignment ko hanggat wala akong Game & Watch! Huwag mong dadamputin niya mga yan, anak! Wala akong kasalanan sa'yo! Game and Watch. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Ako po si Royette, 45 years old na ngayon. Sa Sampaloc, Manila po ako isinilang at lumaki. Ang kwentong hatid ko sa inyo ngayong gabi ay hango sa tunay kong karanasan noong nasa grade 6 ako. Dekada 80 noon at nauso ang mga sinaunang video games tulad ng Nintendo, Atari, at ang pinag-ugatan ng lahat ng kwento kong kababalaghan, ang Game & Watch. Nay! Sige na! Ibili niyo na ako ng Game & Watch na katulad nung kay Marco. Royette, pwede tigilan mo muna ako, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na marami pa akong utang sa mga tita mo at wala akong pambili ng mga luho mo? Nay naman eh. Game & Watch na nga lang pinapabili ko sa inyo. Ayaw niyo pa? Napakakuripot niyo naman, Nay. Anong klaseng nanay kayo? Anong klaseng nanay ako? Kung ipalamon ko kaya sa'yo lahat ng floor polisher, walis at map na ginagamit ko bilang janitress sa Ermita para maramdaman mo kung gaano kahirap ang trabaho ko para lang kumita ng barya-barya para buhayin ka. Bakit kasi janitress lang kayo? Tignan niyo si Marco. Sekretaryang nanay niya sa opisina. Pwede ba? Alisin mo yung pagiging inggitero mo. Makontento ka sa kung anong meron tayo para kumalma yung pagkatao mo. Gawin mo na yung assignment mo ngayon din. Hindi ko gagawin yung assignment ko hanggat wala akong Game & Watch! Sobrang tigas ng ulo ko noong 12 anyos ako, Sir Jupiter. Mainitin ang ulo ko, bugnutin at barumbado kapag hindi ko nakukuha ang gusto ko. Mahirap lang kami, oo. At dahil siguro dun sa kasalatan sa lahat ng aspeto ng buhay, kaya mas naging materyoso ako nung bata. Inggit na inggit ako sa mga kaklase ko na may kaya sa buhay. Meron silang mga mamahaling laruan, gamit sa school, at maayos at mabangong bahay. Palagi kong kinukumpara ang sarili ko sa kanila kaya siguro lumaki ako na isang inggitero. Nay! Ay si Marco! Tingnan mo, Nay! Hindi ako bulag. Nakikita ko. Ang dami niyang Game & Watch! May pambili sila eh. Gusto ko rin ng ganun, Nay, kahit isa lang. Royette, kakasimba lang natin, nak. Yung inggit mo lagpas hanggang ulo. Halika, Nay. Tanungin natin si Marco kung paano siya nagkaroon ng maraming Game & Watch. Aray! Huwag mo akong hilahin. Masakit yung braso ko. Royette, ano ba? Marco! Patingin naman ng Game & Watch mo. Bakit? Meron ka bang papay? Kumpleto ako. Meron akong original, papay, parachute, octopus, Mickey Mouse. 5 Game & Watch mo? Oh, bakit? Magre-renta ka ba? Pinaparenta mo? Magkano? 5 piso isang oras. 5 piso? Pambili na natin ng ulam yun eh. Brand new tong Game Watch ko, Aling Jenna. Sabi nga ng mama ko, iparenta ko ng 10 piso isang oras eh. Kaso sabi ko,
Masyado nang mahal yun. Mahal talaga. Kaya Royet, halika na. Umuwi na tayo. Maglalaba pa ako ng uniforme mo para bukas. Pero Nay, gusto ko makapaglaro ng papay. Papayat ka sa gutom. Kung inuuna natin yung Game & Watch na yan. Iniyakan ko ang 2 buwan na pagpasok ko sa eskwelahan nung huling taon ko sa elementary, Sir Jupiter. Malapit na kaming graduate noon at halos lahat ng kaklase ko may graduation gift na natanggap sa mga parents nila. Ang majority ng regalo, Game & Watch. Sobrang sama ng loob ko sa nanay ko noon. Hindi ko siya kinibo. Hindi ko na siya kinausap o tinignan pa. Magba-birthday din kasi ako noon. Hanggang sa umuwi siya isang gabi galing sa trabaho. O ayan, regalo ko sa birthday mo. Hinagis ng nanay ko ang isang Game & Watch sa sofa naming hindi pa napapalitan ang covers. Nanginig ang mga kamay ko nang damputin ko ang pinaka-aasam kong laruan sa buong buhay ko. At dahil sa susunod na buwan gagraduate ka na, heto pang isa. Regalo ko para sa graduation mo. Hinagis ng nanay ko ang isa pang Game & Watch sa mga kamay ko. 2 Game & Watch ang inuwi ng nanay ko para sa akin. Di ako makapaniwala. Nay, salamat! Maraming salamat, Nay! Yes! Sa wakas, may Game & Watch na ako! Yahoo! At doon na lalong umiral ang kayabangan ko sa eskwelahan, Sir Jupiter. Bitbit palagi ang mga Game & Watch ko. Naging sikat ako sa lahat ng mga kaklase ko. Pinagkaguluhan nila ako dahil... Uy! 2 ang Game & Watch mo? Oh, bakit? Inggit ka? Magkano score mo? Mahal isa niyan, ha? Sus! Wala lang to sa nanay ko. 2 nga to. Tingnan mo. Parehong bago. Isang papay, isang octopus. Octopus? Pwede ko bang makita, Royet? Hoy, Omar! Huwag mo hawakan! Gusto ko lang tignan, Royet. Gusto ko kasing magkaroon din ng ganyan. Pangmayaman lang to. Hindi pagi sa'yo. Oo nga, Omar. Pabili ka na lang sa nanay mong tindera ng suman. Walang pera si nanay eh. Okay, sige. Rentahan mo na lang. Uy, sige. Magkano, Royet? 10 piso isang oras. Ang mahal naman. Kay Marco, 5 piso lang isang oras. Oh, di kay Marco kayo magrenta. Wala si Marco. Ilang araw nang hindi pumapasok. 5 piso mo na lang iparenta sa amin yan, Royet. Ikaw ba may-ari, Rusty, ha? Mahal to, no? Galing Japan pa to. Yung mga Game & Watch nyo, lalo na yung kay Marco, local lang naman ang mga yun, eh. Sus? Ano, Omar? Titig na titig ka sa Game & Watch ko. Baka matunaw tong mga to, ha? Rentahan mo ba? Tsaka na lang. Pag may pera na ako. Sa isang buwan na natitira bago kami graduate sa elementary, ang 2 Game & Watch ko ang naging dahilan kung bakit ako naghari-harian sa buong klase namin. Daig ko pa ang tunay na mayaman kong umasta. Dinaig ko pa ang hambog. Kung tawagin nila ako noon ay
dambuhalang bully. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nasaan yung mga Game & Watch ko dito? Bakit? Nawawala ba? Iniwan ko lang dito yung Game & Watch ko bago ako nag-CR ah. Sino kumuha ng mga Game & Watch ko? Si Omar yung huli kong nakitang lumapit sa bag mo nung nag-CR ka eh. Nasaan na si Omar? Huy! Wala na si Omar! Lumabas din siya pagkatapos lumapit sa bag mo eh. Charagis ka, Omar! Halika, Rusty! Samahan mo ko! Saan tayo pupunta? Kukunin kong Game & Watch ko kay Omar. Nagkating class kaming dalawa ng kaibigan kong si Rusty para hagilapin si Omar. Hindi ko siya makita sa tambayan namin. Wala rin siya sa bahay nila. Kung saan-saan kami naghanap hanggang sa makarating kami sa may tulay ng Central Market. Madilim na noon dahil kumagat na ang 6:00 ng gabi. Aray! Nay! Nay! Bakit kayo tumatakbo? Tsaka bakit namumutla kayo ng ganyan? May humahabol sa akin, anak. Hinahabol niya ako. Sino? Yung bata. Sinong bata? Marami talagang magnanakaw dito. Lalo na dyan sa itaas ng tulay na yan. Umuwi na tayo, Royet. Halika na, anak. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita yung... Si Omar yun, di ba? Saan? Ayun! Yung nakadukwang dun sa taas ng tulay. Hoy, Omar! Ibalik mo yung mga Game & Watch ko! Royet, saan ka pupunta, anak? Halika na, umuwi na tayo. Omar! Munta ka sa akin! Hayop ka! Tumakbo ako papaakyat ng tulay kasama si Rusty. Humangos na rin papauwi ang nanay ko. Pagdating namin sa itaas ng tulay, nakita ko si Omar na may ibinulsa sa bulsa niya sa likuran ng pantalon. Ano yan? Hayop ka, Omar! Ilabas mo yung Game & Watch ko! Wala akong kinukuhang Game & Watch sa'yo, Royet. Ikaw ang nakita kong lumapit sa bag ni Royet kaninang recess. Pagkabalik nga ni Royet, wala na yung mga Game & Watch niya. Maaga akong umalis ng klase kasi... Kasi, plano mo talagang nakawin yung mga Game & Watch ko. Hindi. Dahil kailangan kong bilhan ng gamot si nanay. Dinukot ni Omar ang reseta ng gamot mula sa bulsa niya at ipinakita sa akin. Pero nagdilim na ang paningin ko kasabay ng pagdilim ng langit. Binanatan ko si Omar, Sir Jupiter. Pinagsusuntok ko siya na parang punching bag. Royet! Wala akong kasalanan sa'yo! Ulul! Magnanakaw ka! Ibalik mo ang Game & Watch ko! Lalo akong nanggigil kay Omar, Sir Jupiter. Sa laki ng katawan ko nung kabataan ko, durog talaga ang mukha at buto ni Omar sa akin dahil napakapayat niya at maliit lang siyang tao. Tinulungan ako ni Rusty sa panggugulpi kay Omar. Sige pa, Royet! Upakan mo pa! Huwag kang papayag na makatakas tong gonggong na to na hindi mo nababawi ang Game & Watch mo! Maawa kayo! Hindi na ako makahinga. Tarantadong to! Ito sa'yo!
Sa lakas ng sipa ko na out of balance na si Omar at napahiga sa semento. Tumama ang ulo nito sa nakausling bakal. Kinapkapan namin siya. Kinalkal namin ang bag na daladala niya pero wala doon ang mga Game & Watch ko, Sir Jupiter. Iniwanan namin siyang duguan at nakahandusay sa semento bago kami nagkanya-kanyang uwi ni Rusty. Lumipas ang 2 araw para akong sinakluban ng langit at lupa noon dahil sa pagkawala ng mga Game & Watch ko. Halos ikamatay ko sa lungkot ang mawalan ng laruan noon. Pumasok ako sa eskwela para hintayin si Omar at kunin sa kanya ang mga nawawala kong Game & Watch. Classmates, nakita niyo ba yung Mickey Mouse kong Game & Watch? Mawala rin yung Game & Watch mo, Leo. Ako rin eh. Bagong bili ko lang yan last week eh. Dito ko lang nilagay sa ibabaw ng mesa ko yung Game & Watch ko. Sino kumuha? Labas nyo na yung Game & Watch namin. Huwag na kayong magbiro. Magagalit parents ko kapag nawala yung Game & Watch ko. Hindi nyo ba napansin kung sino yung palihim na pumasok dito sa classroom kaninang recess? Sino, Rusty? Si Omar. Si Omar ang nagnakaw ng Game & Watch ko? Sino pa bang magnanakaw ng mga mamahaling gamit natin kung hindi yung anak nung magsusuman na yun? Mahirap lang si Omar. Kapag mahirap, magnanakaw yan. Halika, Leo, Martin. Puntahan natin si Omar sa bahay nila. Turuan natin ng leksyon yung magnanakaw na Omar na yon. Sige! Pagkatapos ng klase namin, ay nagmadali kaming magkakaklase na sumugod sa squatters area kung saan nakatira sina Omar at ang nanay niyang nagtitinda ng suman. Nasaan yung anak niyo si Omar? Nasa morgue pa ang katawan ng anak ko. Morgue? Oo, iyo. Wala kasi akong pambayad sa ospital. Hindi ko siya mailalabas sa morgue hanggat hindi ako nakakabayad ng hospital bills. Ibig niyong sabihin, patay na si Omar, Aling Odessa? Oo. 3 araw na siyang patay. Umuwi siyang duguan at puro pasa ang buong katawan. Binugbog daw siya ng mga kaklase niya. Binugbog? Sinong bumugbog kay Omar? Aling Odessa? Hindi ko kilala. Hindi niya na rin nasabi kung sino. Nawala na lang siya ng malay. Kaya sinugod ko sa ospital. Pagdating doon sa emergency room, matay na si Omar. Hemorrhage daw ang dahilan. Sino sa mga kaklase natin ang nambugbog kay Omar, Royet? Ha? Kilala niyo ba kung sinong nambugbog sa anak ko? Hindi po. Ikaw, Iho. Po? Hindi ko po alam. Sige po aalis na po ako. Sama na kami sa iyo, Rusty! Rusty! Saan ka pupunta? Ikaw, Iho. Ikaw ba si Royet na anak ni Jenna? Tama ako, hindi ba? Ikaw yung si Royet? Po? Madalas ka ikwento sa akin ni Omar. Ikaw daw ang idol niya sa eskwela. Matalino at matipunong bata. Ikaw ang ginagaya ng anak ko. Alam mo ba yon? Ako? Oo, ikaw ang idolo niya. Tama nga ang anak ko. Napakabuti mong bata. Nagpunta ka pa talaga dito para makiram. Maraming salamat, Royet. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan nang umalis ako sa bahay nila Omar.
Para akong bulan na kalutang sa ulan habang naglalakad pauwi sa bahay namin. Hindi ko matanggap sa sarili ko na yung kaklase kong binugbog ko ay numero 1 ko palang tagahanga sa classroom. Sa madaling salita, Sir Jupiter, nilamon ako ng guilt at konsensya ko. Nay! Nakauwi na ba kayo? Bakit patay ang mga ilaw? Nay! Nasaan kayo? Nangilabot ako nang makita ko ang 2 Game & Watch ko na nakapatong sa ibabaw ng kama ko. Naka-on at tila may naglalaro nito. Paano napunta dito sa kama ko tong mga Game & Watch ko? Akmang dadamputin ko na ang mga Game & Watch ko nang biglang bumukas ang pinto ng aparador namin. Napahiyaw ako sa gulat at takot. Wag! Huwag mong dadamputin niya mga yan, anak! Nay! Ginulat niyo ako! Anong ginagawa niyo dyan sa loob ng aparador? Yung bata, Royet! Sinong bata? Yung bata, ayaw niya akong patahimikin. Kanina, nakita ko na naman siya. Nakatayo siya sa labas ng bahay natin. Tuguan! Nay! Huwag niyo nga akong taotin. Ano ba yung sinasabi ninyo? Nagulat na lang ako nang biglang nawala ng kuryente. Pagdungo ko sa bintana, wala na yung bata sa labas. Wala na sa labas dahil katabi ko na siya. Ano? Bakit siya nagpapakita sa akin? Bakit? Baka naman kung ano-anong iniisip niyo kaya kung ano-anong nakikita niyo. Patay na siya! Patay na! Bakit nagpapakita siya sa akin? Hanggang trabaho sinusundan niya ako. Huwag niyo sabing minumulto kayo ng kaluluwa ni Omar. Omar? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Nakakatakot siya. Labas ang utak. Labas ang utak? Biglang may narinig akong umiyak. Isang pamilyar na boses na narinig ko sa loob ng bahay namin. Lumabas ako sa sala at sinundan ang tunog. Nanggagaling ito sa ilalim ng mesa namin sa kusina. Lumuhod ako para tignan kung sino yung umiiyak. Napahiyaw ako nang hawakan niya ako sa kamay. Rusty! Anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa? Kanina pa ako dito. Sorry pumasok ako ng palihim. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Bakit mo kang iniwang mag-isa dun sa bahay nila, Omar? Si Omar. Si Omar ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Bakit si Omar? Nung sumama ako kina Leo at Martin, iniwanan nila ako sa may bakanteng lote malapit sa tulay kung saan natin ginulpi si Omar. Nakita ko si Omar! Umiiyak siya. Hindi siya nagsasalita. Pero may gusto siyang sabihin. Minulto ka ni Omar? Oo! Minulto niya ako! Kaya nagpasya na ako na umuwi sa bahay para kunin yung... Ang alin, Rusty? Yung mga Game & Watch na ninakaw ko sa'yo, Royet! Ikaw ba, Iho, ang nagbalik nitong mga Game & Watch na to dito sa bahay namin? Opo! Ako nga po,
Aling Jenna. Takot na takot ako kay Omar. Akala ko papatayin niya ako. Si Omar kasi ang inimbento kong magnanakaw ng Game & Watch sa classroom namin. Pero ang totoo po, ako talaga yung nagnakaw ng mga Game & Watch. Binibenta ko yung mga nananakaw ko sa ibang bata. Ngayon, multo ni Omar ang sumusunod sa akin. Iba talaga kapag multo nang naniningil sa'yo. Aalis muna ako. Saan ka pupunta, Nay? Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Isusoli ko tong mga Game & Watch na to sa pamilya ni Marco. Marco? Bakit mo ibibigay ang Game & Watch ko kay Marco? Dahil sa kanya, ang mga Game & Watch na to. Halos mayanig ang buo kong pagkatao nang marinig ko ang katotohanan mula sa nanay ko, Sir Jupiter. Nandoon pala sa pinangyarihan ng hit and run ang nanay ko ng gabing mamatay, ang kaklase kong si Marco. Si Marco, na numero 1 kong kinaiinggitan. Pauwi na si Marco nang mahagip siya ng malaking truck. Umagis ang katawan niya sa gitna ng daanan. Tumilamsik sa direksyon ko ang mga Game & Watch na hawak niya. Imbis na tulungan si Marco, kinuha ko agad ang mga laruan. Paglingat ko, isang humaharurot na taxi ang dumating. At sinagasaan si Marco sa ulo. Labas ang utak. Isat ang katawan. Diyos ko, Nay. Totoo ba yan? Oo, totoo. At dahil ninakaw ko ang mga Game & Watch niya nung gabing mamatay siya, hindi na siya tumigil sa pagpapakita sa akin. Hinahabol niya ako habang labas ang utak niya. Tinatabihan niya ako sa pagtulog, anak. Hindi ko na kaya yun. Kaya para matahimik ng kaluluwa ni Marco, ibabalik ko na tong mga Game & Watch na ninakaw ko sa kanya. Sala sa labat na revelasyon ang natuklasan ko ng gabi na yun, Sir Jupiter. Isinauli nga ni nanay ang mga Game & Watch sa pamilya ni Marco, pero hindi ito tinanggap ng nanay niya. Napilitan kaming ibigay na lang ang mga Game & Watch sa ibang kaedaran kong bata na gustong-gustong magkaroon nito. Ilang beses kong napanaginipan si Omar, Sir Jupiter. Inamin ko sa nanay ko ang ginawa namin ni Rusty kay Omar. Sinamahan niya ako sa nanay ni Omar para humingi ng patawad. Aling Odessa, ang upaw ng bugbog sa anak niyo. Alam kong ako ang dahilan ng kamatayan niya. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami ni Royet, Aling Odessa. Handa po naming pagbayaran ang anumang nagawa namin kay Omar. Hindi ko alam kung anong dapat nating gawin ngayon, Royet. Kaya kitang patawarin. Pero may batas tayong dapat sundin. Ipinasok kami ng mga magulang namin sa Boys Town. Hindi ko na po pwedeng pag-usapan pa ang nangyari sa amin sa loob. Pero nagtagal din kami doon ng taon. Yun ang naging parusa naming dalawa ni Rusty. Ngayon ay nabubuhay na akong tahimik at malaya. Malaya sa mga bangungot at multo ng kahapon.
Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking kwento. Sana ay marami kayong napulot na aral mula dito. Kailanman ay hindi tayo dadalhin sa tama ng inggit. Ito pa ang kadalasang mitsa ng ating malagim na kamatayan. Makontento sa kung anong meron tayo. At huwag maghanap ng wala sa iyo para payapa ang buhay hanggang dulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.